Ganon ang pag-ulit ng Diyos. Hindi man tayo kayang protektahan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi man tayo kayang protektahan ng ating mga kasundagon. Sino ba ang tao gusto magkitan sa atin? Mayroon naman tayong Diyos. Pilit na magkitan ang pagbabantay sa atin. Amen. May Diyos tayo nagbabantay. Sa Panginoon, ito ako ng patuloy na nagtitigil sa Diyos. Nagtitiwala at piniguri ang Diyos na siyang pastor at tagapag-alaga ng kanyang buhay lang dapat. Amen. Sagot ng Diyos ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kailangan lang natin tanggapin natin siya, kilalanin bilang Diyos na tagapagligtas ng ating. Kasi wala pa tayo magagawa. Anong ganyan? Tinalo yung Israelita, pumunta na sa desierto. Huwag mo ba bago pa nga nito, bumalik ko na sa Kalabo na sa namin. Arayo. Kasi sa desierto, wala ka dito makaraket. Hindi ka sa kapapaya. Pero saan niya ba pumunta? Saan niya makarating ang pakanik ay kapinan dyan? Sabi ko pala sa inyo, padalas ko sinasabi sa inyo, wala nang ligtas. No? Pero sabi ko sa ano nila, ano sa iyo, rakte ko, nuclear. Kumuan doon sa iyo na lugar, pero matatakalit ito lugar, yung lugulangan, mapaprisal ka din. Kung mapapansin mo, bubong sama, lulot sa iyo ng bubong. Kaya ibisang ka din magtago, wala yung kinakatabuhan. No, kapalit sa pagkakas. Pero kapalit sa pagkakas, walang dapat kabahan. Walang dapat kabahan. Kung sila po ay mayroon pa sila kapalit sa Panginoon, mga ganun anak katindi, mga angmas, mga ganun katindi mga sandata, higit na makapangyarihan naman ang Diyos ating pinagpili. Amen. Siyang mag-ingat at higit sa siyempre po siya magtatanggol sa atin. Hindi man natin kayang ipagtanggol ang sarili natin. Wala man tayong kakayahan. Wala man tayong sapat na kakayahan at armas. Mayroon naman tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nalala ba tayo ang Israelita? Noong panahon sa pagkakataon yung sapat, sa panahon sa doon sa kasunod ng mga hari, sa panahon ng sapat, sa pagkakataon, basta mahal ng Israel, na Jerusalem. Noong sila po pagkakapagdigma, sabi nila, ang dami ng mga taga-Syria tayo. Dami ng mga kalaban natin. Ilan lang tayo. Ano? Aatas na ba tayo? Sabi ng hari, huwag muna tayo, huwag tayo aatas. Bago natin harapin ang kalaban natin, magpuri muna tayo sa Diyos. Habang sila nananalangin at magpuri sa Diyos, haharap na sana sila sa kanilang kalaban, nakita nila yung kanilang kalaban, umaatas na. Kasi ang nakita ng kanilang mga kalaban, libo-libo ang anghel na mandirigma niya. Kaya yung madami ng kalaban ng mga Israelita, umatras na. Yun pala, bago pa rin 10,000 lang yung meron sa Israelita, yung mga taga-Huda, ang awag nila, mahigit na tayo, mga ulang-ulang 1,000,000, umatras sa 10,000. Bakit ang nakikita nila ay ang anghel ng Diyos sa kanila? Yun ang pinapakita sa atin. Hindi man natin kaya pagtanggol ang sarili natin, hindi man natin kaya dipinsahan ang sarili natin, huwag tayo mapagagat ng takot. Dahil kaya tayo pagtanggol ng mga anghel ng Diyos sa kanila. Ang mga mandirigmang anghel ng Diyos. Lulubugan tayo ng ating pagtanggol ng Panginoon para walang mapahamak minsan sa atin at ang kanyang mga anghel ang magtatanggol sa bawat isa sa kanila. No? Kapag sa Panginoon, so ano sabi doon, pag sila'y tumawag, lalapagda ako. Na sila'y pakinggan. Nandiyan lagi ang ating Panginoon nasa. Kaya kapag sa Panginoon, kung mapahala, kung tayo natakot, siya ang ating pastor, siya ang magtatanggol sa atin, bakit tayo mag-iingat. Sabi dito kapag sa Panginoon, kapag sabi dito, siya ang ating pastor, ano ba? Sabi dito, nagbibigay ng ating pangangailangan. Kapag sa Panginoon lang natin lahat, bago pa tayo, mapansin lang isang pastor, ang pastor ang nagbibigay ng pagkain sa mga tupa. Ano po yung mga tupa ng Diyos? Saan na tayo makarating sa tayo natin? Ano ba mga pagkukulang na pangailangan natin? Bahala na Diyos. Siya ang pastor natin. Anong sabi sa Biblia? Ito mga singalit na dito ng tanong. Di rin ito pabayan sa Diyos. Ito pabayan.
higit tayo yung halaga, mas mahalaga ay sa mga ito. Huwag tayo magmahal, huwag tayo mag-alala kapag sa Panginoon. Nandiyan ang ating pastol, ang Diyos na ating kinikilala. Na siya mag-provide ng ating pangailangan sa araw-araw. Magtiwala lang tayo manalig na may Diyos tayo pinaglilingkuran na hindi magpapabayang sa bawat isa sa atin. No? Kasi natin sinabi na nababalik sa tao. Kasi may mga tao nagsasabi na ang hirap ng buhay namin. Kasi hindi ko maiwasan ng mga kapatinan ng marinig. Ang hirap ng buhay namin. Alam niyo po, ganito lang kami po, halos isang kahit isang tukat. Alam niyo po kapag sa Panginoon, pagdating ko naman doon sa mga kasakasakay, mga tao hindi kumikilala sa Diyos, napakaisip na ako. Alam niyo po sabi ko, higit pa naman, mas papalag ang mga anak ng Diyos. Bakit? Ang mga anak ng Diyos nakakakain ka ng 3 beses sa araw. Ito mga tao sa kalsada na halos mamulot ka ng basura. Bayan ng mga tao. Mga kapatid sa Panginoon, kaya huwag natin sabihin pinabayaan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay lagi narin. Sabi sa Biblia, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw. Laging sapat. Huwag ko na sabihin na, nakakaawa ka din kung ano yung mga pwede sa mga adlaw, pero wala mga aming dessert. Dessert, nag-alam mo siya dessert. Nakakakulit ng Panginoon. Anong binigay ng Diyos, sigurado ko ako, sapat yan sa amin. At hindi ko laging wala sa Panginoon. Wala man lang yung biyaya bukas may dahil. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam at nakakapati kung kailan niya ibibigay ang biyaya na rapat para sa bawat sasakyan. Dahil palakpakan natin ang ating Panginoon. Siya ang ating pastor na nagbibigay ng tamang direksyon. Diba ang pastor po, lagi na umula yan sa mga lupa. Ang pastor na umula, ang mga tupa nasa likod. Bakit? Ang pastor ang nakakaalam kung saan niya dapat dalhin ang kanyang mga tupa. Ang sabi doon, diba? Si Yahweh ang aming pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihiglay sa maginang na pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sa kayo sa pangako ng kanyang binitawan sa bagong nilalgasin. Doon ang mag-aakay. Sabi doon, kahit ang dangin tumatak sa biglan, hindi ako matatakot kapag ikay inaagam. Kung pala ako rin sa Panginoon, wala kang dapat ka mahala. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang siyang pinag-uuna sa atin, dapat ang natin gawin, sundan ang ating Diyos na mga pangyayahan sa lahat. Sabi ko, madalas yung sinasabi sa inyo, siya ang mas nakakaalam kung ano yung mga bagay na makabubuti para sa atin. Siya ang Diyos na nakakaalam kung saan tayo dapat dalhin sa lugar na kung saan nandoon ang kanyang pagpapalang inilaan para sa bawat isa sa atin. Ang hirap din ng maraming tao kung sa self-help. Sabi ang Diyos, diligin namin. Masugan naman, masarang ni Didi. Didi ang may garanya. Nalala niyo mo yung mga Israelita na sila nag-lakis nila? Bago pa nito, bisa na 40 days na kung na ito, kaya mo makasot 40 days. Naging 20 years. Mga kapatid sa Panginoon, 40 years nila po. 40 years, 400 years. 400 years sa atin, ay alam niya, ubos na tramatay. Ito, katanay, alam niya sa Egypto, ng mga kaarawan, ubos na tramatay, wala nang abot sa lupang pangako, maliban ng Diyos. Isip ba ito bago ako tapos sa ilog sa dagat ng po, okay na lupang kanaan na, kiligid-ligid na sila ng Tuhan, nakapagkakibig na, palit sa Panginoon. Kasi lagi natin tandaan, maaarap ang Diyos sa kanyang hihimuho, hindi ka kung siya pangunahan. Ada ang biyaya, kung isang tayo ihatag sa Ginoo, pero marunong sa Ginoo, pagpuring ang tauna. Mga kapatid sa Panginoon, kasi doon masusukat ang pagtapon ang ating katapatan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi kung ang biyaya, pinipitas na lang ang pinipitas, kapatid sa Panginoon, maraming tao ang lalapit sa Diyos, pinipitas ng biyaya, pero hindi lahat ng tao lalapit sa Diyos, pinipitas ng biyaya, ay dapat na maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, pasok pinipitas ng biyaya. Kasi bakit kailangan mo natin paghirapan? Bakit kailangan mo natin kapatid sa Panginoon? Dumaan sa mga pagsubok sa buhay. Anong sabi na lalakas natin ng mga matatanda?
mo gastusin ang kwarta ng ipurihan mo. Luti kami sa bulas ng ipurihan mo. Kaysa na madali lang kung maubos ang kwarta, kawalan ng pagkakulit. Kasi sino pa yung trabaho ko? Sa arawan ko na yung sweldo ko. Dito ko, ay, may sweldo ko na. O nag-negosyo ko, kita na. Iba ang pakiramdam, ito hatag lang sa iyo. Kaysa naman sa trabaho ko mga. Yes, nakapalit sa Panginoon. Na sa ating pagpapilito, sa ating pagpapilito, ano ang direksyon na ibigay sa ating pustahan? Dahil ko nila si Kristo pa, hirap na hirap nung nakakili ang landas tungo sa kalayaan at kaligtasan natin. Hinahaki yung landas na yun, napasan-pasan ang cross para lang sa atin. Tayo, Sir po, ang lagi natin tatandaan, hindi mali yung landas na tinatahan natin. Dahil yung landas na tinatahan natin, patuloy yun sa buhay kawalangan sa kaligtasan ng bawat isa. Tuloy lang ang buhay. Kahit gaano pa lang kahaba, kahit malayo pa tayo, sa Panginoon ang mahalaga, nagpapatuloy, hindi